Hindi mo kayang higitan sa umpisa pa lang. Siraan mo na sa umpisa pa lang. Yun. Sino ang kakampihan ng Pangulo kung sakaling pipili siya? Yung ate niya o yung pinsan niya? Ako, ayoko na. Gusto ko na magpahinga sa Tatay Digong. Pero kung ganyan ang mangyayari at ng mga balimbing ay nagkakalat na, ay kailangan na. Para sa akin naman, mga kasama natin, no? Kung kayo ay hindi naman nabayaran at akala ninyo ay tama ang ginagawa nyo, yun ang sinasabi na bago nyo gawin, makapito nyo munang isipin. Kaya ka nga nagkaroon ng subscriber dahil sinuportan mo Marcos Duterte, tapos ngayon gusto mo, mas gusto mo ang dilawan makasama ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sinabi mo na lang na magpakamatay na kami, nagpapaselfie pa yung mga yan kay BP Sara. Tapos ngayon sasabihin nila, kriminal, magnanakaw ang mag-ama. Diba? Alatang bayaran niya mga na yan. Sara Duterte o dilawan? Sara Duterte tayo. Kasi kung babalik pa rin yung mga dilawan, baka bumalik nitong wala na tayo. Yung ICC daw, kailangan daw ibalik dito para makasuhan daw at mapakulong si Digong. Payag ka ba, sir? Hindi tayo papayag. Paninira lang yung mga ganun, di ba? Masabi ko kay PBB, mag-ingat siya sa lahat ng kanyang mga nasa paligid. Dahil ang sumisira sa kanya, yung anay, na siyang nakatira sa kanyang bahay. Kampanyahan. Sumisigaw sila ng Marcos Duterte. Parang ganun na. Marcos Duterte. Marcos Duterte. Marcos Dilawan. Sumisigaw na Marcos Dilawan. Di ba? Di ba? So, katulad ni Kuya, sinusuportahan niya Marcos Duterte. Tapos ngayon, yung isang vlogger sasabihin, Kuya, yung mga Duterte, pakulong na natin yan. Mas gugustuhin ko yung mga dilawan maging kaalyado ni Pangulong BBM. Papayag ka ba? Ayan, no si ma'am. No si ma'am. Pero yung iba, ayaw din. Sabihin natin tayo, pahinga ka na. Kasi nagawa mo na lahat. Yung problema, nagawa na nga. Ginawa niya na. Halos sinacrifice niya nga yung kanyang political career para makatulong sa mga Marcos. Diba? Para mapabagsak yung mga dilawan. Tapos ganito mangyayari. Maraming bumubuhay sa mga dilawan. Ay kailangan tumakbo ulit. At kung sinasabi nga yung mga issue na yan ng mga pang-aapi at pagbabatikos kay BP Sara, abay syempre ama ako. Anak ko yung nandyan. Pribado lang ako ngayon. Pero sa tingin mo ba pag tumakbong senador yan, matatalo yan? Wala pong mangyari yun. Ako, ayoko na. Gusto ko na magpahinga sa Tatay Digong. Talagang na. Pero kung ganyan ang mangyayari at ng mga balimbing ay nagkakalat na, ay kailangan na. Tandaan nyo to, ang mga politiko hinahalal yan. May panahon yan. 3 taon, 6 na taon. Pero ang power ay nasa tao. Ang power is nasa taong bayan. At yung taong bayan ay na magdidesisyon kung sino ang tamang iluklok sa pwesto. Hindi na nila kayang lokohin. May maluloko talaga. Ang daming maluloko nila. Ang daming masasabi na ito. Ito, samahan nyo ako. Ito. Pero mas marami na ang gising na Pilipino. Akala kasi ng ibang mga idol, mga viewers na mga akala nila dahil pinsan nila ni BBM si Romualdez ay papanigan na ni BBM ang pinsan. Bakit may away ba? May away ba? Hindi, wala namang away na naganap, idol. Kaya lang, ang mga sinasabi nila ay talagang ganon. Sabi blood is thicker than water. So kung may papanigan po ba si Pangulong Bongbong Marcos, sino? Si Pangulong Bongbong Marcos, sino ang papanigan niya? Ang kanyang super ate na si Senator Amy Marcos o yung kanyang pinsan? Siyempre yung super ate. Diba? Ganun kasimple. Nililin lang ng mga ibang vloggers. Pinapaikot lang nila. Ginagawa nilang tanga yung mga Pilipino. Pinapaaway nila. Pinapaaway. Okay, napakasimple, no? Kung tutusin mo, sino ang kakampihan ng Pangulo kung sakaling pipili siya? Yung ate niya o yung pinsan niya? Para sa akin, siyempre. Matutuwa ba yung nanay niya? Hindi. Diba? So marami lang talaga nanloloko at nanlilin lang ng mga kababayan natin. Ano yan testing water tawag. Tetest sila ng kandidato nila. Alam mo, idol, kung bakit nagtampo anong dahilan si speaker? Nagtampo. Nagtampo?
Nagtampo ba? Tampo yon kay kay BP Sara. Kasi nga dahil doon sa words na tambaluslos. Tambaluslos. Kung hindi naman ikaw yung pinapatukuyan eh. Bakit Kung hindi mo naman pangalan yung tambaluslos, bakit ka naman magtatampo? Kung hindi mo naman pangalan yung tambaluslos. At saka for sure, marami namang kung bakit nakapagbitaw ng mga ganyan salita. May mga dahilan kung bakit. Alam naman natin na yung ugali ng mga Duterte direct to the point. Hindi yung paligoy-ligoy. Tagang prangka. Maraming ako nakitang video ng mga pinapalabas na iniwasan kamayan si Ibig sabihin totoo yun na napakita nila na hindi sila plastic. Tama. Sa maloob ko sa iyo dahil sa ginawa mo sa amin tapos kakamay ka sa akin. Ayoko maging plastic sa sambayan ng Pilipino. Gusto ko pakita yung ugali ko para diyan ako mamahalin ng taong bayan. Alam naman natin yun eh. Saan pa minahal si Pangulong Duterte? Sa pagmumura niya, sa pagiging matapa, Pagiging prangka. pagiging prangka. So ayaw niya maging plastic. Ayun. Yun dapat po sa mga viewers kung ilan man nanonood diyan. Yung mga papanoorin nyo, yung mga nagbablog na mga nagpapaaway sa Alyansang Marcos Duterte, huwag nyo suportahan yung mga kasi yung mga yung plastic yan, imagine mo. Kasi kasama namin nung kampanya, sumisigaw yan, Marcos Duterte, tapos ngayon sinisigaw Marcos Dilawan, di ba? Parang nangyari fake news sa sila nung nakaraan. Kasi nung kasi niloloko nila. Tandaan nyo to sa mga viewers ninyo. Yung mga vloggers ng mga bumabati ko sa mga Duterte diyan kay BP Inday at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Check nyo yung mga channel, yung mga pages na yan kung hindi mo makita ng mga nagpapa-selfie pa yung mga yan kay BP Sara. Diba? Nagko-comment ng mga nagko-content ng mga video ni Pangulong Duterte. FPRRD. Imagine nyo yan. Tapos ngayon sasabihin nila kriminal magnanakaw ang mag-ama. 'Di ba? Halatang bayaran niya mga na yan. Sinapakasawa. Ikaw lulukuhin ka nila. Kaya ka nga nagkaroon ng subscriber dahil sinuportahan mo Marcos Duterte tapos ngayon gusto mo mas gusto mo ang dilawan makasama ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sinabi mo na lang na magpakamatay na kami. Ikaw, ano masabi mo doon sa mga ganong 36 years tayong mga ganong kasama nating din? Kasama na rin natin kasi naging kasama din sa yun eh. Para sa akin naman, mga kasama natin, mag-isip-isip naman kayo. Kung kayo ay hindi naman nabayaran at akala ninyo ay tama ang ginagawa nyo, yun ang sinasabi na bago nyo gawin, makapito nyo munang isipin. Makapito, hindi ba pwede makasampo? Pare, kung mamantikaan naman yung labi nila. Yun yung sinasabi ko, Idol, na kung hindi man kung talagang may isa pa tayong mga naging na dahil babanat to kay PBBM at Idol, hindi na natin pabayaan na lang natin sila kasi tayo ay yan ang gawa ng sinasabing demokrasya. Kasi tayo ay democratic country tayo at malaya tayong gumawa na kung ano ang gusto natin. Kaya nasa kanila na lang yun kung kung nakakabuti sa kanila na hindi nakakasama sa kapwa. Yun dapat ang isipin nila na nakakabuti sa kanila, hindi nakakasama sa kapwa. Diba tama ba ako, Idol? Tama, sir. Tama ba? Yan. Diba? Kasi kapag ikaw ay nakakabuti sa iyong sarili, tapos hindi mo napapansin na nakakasama pala sa kapwa, ay hindi po yung tama. Hindi tsaka ang masaklap doon parang hindi tsaka masaklap doon parang hindi parang nililihis kasi yung iba. Yun nga. Diba? Nililin lang yun ang sinasabi ko, Idol, na bago nilang gawin, makapito muna nilang isipin. Yun ang Ganito yan. Halimbawa, nagdeklara sila, dati sinusuporta ako si BP Sara at si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon hindi na. Kasi nagbago na yung pananaw ko. Diba? So sana, hindi nila pre-promote noon pa lang. Diba? Noon pa lang din nila pre-promote. Yung sinasabi nyo na kriminal yung tatay niya. Yung sinasabi nyo na madaming pinapatay yung tatay niya. Madaming ninakaw yung pamilya nila. Eh bakit pinopromote nyo noong 2022? Diba? So ano yun? Double standard kayo? Doble kara. Nagbagong isip nyo, bakit? Biglang nagbago na lang ang isip namin dahil naliparan ng mantika yung labi namin. Ganon. So, ang tawag doon, Idol, double blade. Double blade? Yung mga ganyan. Hindi doble kara? Hindi. Double blade? Double blade. Yung sugat dito, sugat doon. Okay. 31 million nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. 32 million nakuha ni Inday Sara. BP Inday Sara. So
So paano mo hatiin yan? Pag hinati mo yan, yung supporters niyan, sino makikinabang? Siyempre, mga Laudila. Oh, Laudi? Laudi? Gusto nyo ba makabalik ang mga Laudi? Nasa inyo na yun. Diba? Ayun. Gibain mo yung Norte at gibain mo yung Mindanao. Anong may iwan? Visayas. Akala din kasi ng ibang mga supporter na yun na akala nila ay yung mga kwento kasi na kung hindi dahil sa Duterte walang Marcos, kung wala mga Marcos walang Duterte. Hindi po totoo yun hindi po yun totoo. Kaya nga po nagkakaisa po yung taong bayan, kaya nagkaroon ng ganun. Okay, numbers yung pinagbibilangan. 31 million na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos na boto. Nakuha ni Vice President Leni Robredo 15 million plus. Tama? So kung lumaban si BP Sara at saka si Pangulong Bongbong Marcos, hatiin nila yung 13 million, 31 million, ilan ang lalabas? 15.5 baka million. matalo pa sila kung sali. Si BP Leni 15.6. Sino pa yung presidente natin ngayon? Kaya nga. Diba? Kaya ang ano nila. Simple, huwag nilang pag-awayin. Diba? Hindi nga nag-aaway yung dalawa eh. Sila nag-aaway. Kasi naghati lang yung supporter eh. Naghati lang talaga. Hindi lang yan. Kasi isa lang yung tumakbo sa kanilang presidente. Kung hinati mo yung 31 million, 15.5. Nakuha ni Leni 15.6. Sino nga? Si Lutang ngayon Lutang tayo ngayon. Ito wala na to. Magiging balik na to ulit sa Lutang na rin yung basura. Yung basura dito, lutang na ulit. At bubuldos rin to. Pupunta doon. Ayan, sir, at ano observation mga sa Manila Bay, sir? Sa talo dito. Ngayon ang Manila Bay ay napakaganda. Saka nung si Duterte yung masinso to. Saka kasi maganda yung pamamalakad ni Duterte lagi. Maganda yung niya, yung pansa. Alas 4 lang sana ako dito. Maganda yung kanya sa tao. Dumating kayo. Yung pakisama niya sa tao. Yun lang baka kasi kung sa ibang mga kwanto, ibang mga presidente baka hindi nagganito na yung mga natin, di ba? Baka basura pa rin, sir. Basura to. Tatanungin kita, papayag ka ba na makabalik ang isang Dilawan or si Sara Duterte sa 2028? Pumili ka. Sara Duterte o Dilawan? Sara Duterte tayo. Kasi kung babalik pa rin yung mga Dilawan, baka bumalik nitong wala na tayo. Diba? So sir, papayag ka ba na sirain yung relasyon ng Marcos at Duterte ng mga vloggers? Dapat magkombinasyon yung... dapat magkombinasyon. Kasi naman sinigaw natin. Magkaisa tayo lahat. Kasi naumpisa na yan eh. Lalong naumpisa na dapat paakyat na tayo, di ba? Tanungin mo sir kung papayag ba siya na ipakulong daw ng mga vlogger si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ba't ipapakulong niya si Rodrigo Duterte? Yung ICC daw, kailangan daw ibalik dito para makasuhan daw at mapakulong si Digong. Payag ka ba, sir? Hindi tayo papayag. Para natin mga Pilipino, hindi tayo papayag. Kasi tayo ang bumoto kay Pangulo. Tayo ang nagbumoto kay Digong at tayo ang nagpaganda ng Pilipinas natin kay Digong. Kasi papakulong ng dayuhan. Ay yung tungkol sir sa umuugong na impeachment kay BP Sara, anong masabi mo dun, sir? Yun, parang ano lang yun. Umuugong sir, usap-usapan ba? Paninira lang yung mga ganun, di ba? Paninira lang yun para ganun ang stand nila, paninira lang yun. Yan kasi nila malakas ang pambato na para pabagsakin lang yung Duterte noon, di ba? Wala kasi sila pang panapat. Kaya ginagawa nila, sinisira na nila. Diba? At gumagawa sila ng kakampi. Alam mo pa may kasabihan, pag hindi mo kayang higitan, siraan mo. Ganun lang yun. At gumamit pa sila ng malapit doon kay PBBM. Siyempre kailangan gamitin. Yun ang sinasabi na, para sisiraan nila yun. yun ang sinasabi, idol, na ang sisira sa bakal ay talagang sariling kalawang. Imagine mo Sariling kalawang. nagkamali yan. Yung kasabihan na yan. Hindi mo kayang higitan sa umpisa pa lang. Siraan mo na sa umpisa pa lang. Yun. Tama yun.
Grabe. Ganun lang kasi. Bumagsak yung ano. Alam mo nga, Ganun Idol, lang kasimple, alam no? mo, Idol, ang anay, Yung kandidato na. ay hindi kinakain yung kabila, yung mga ano, yung kabilang kahoy, kundi yung sarili niyang bahay. Bahay. Oh, yan ang anay. So may anay tsaka may kalawang. Oh, ang kung sa bakal, ang kumakain ng bakal ay sariling kalawang. Pag ang anay, ang kinakain Galing niya yan sa sariling sariling bahay. bahay. Ganun po yun. So parang ganun yun Yan. nakikita. Kailangan nilang manira para umangat sila. Kaya ang Tama. ang Ang water yun, parang ano. kaya masabi ko lang sa mga viewers mo dyan, sa lahat ng mga nanonood sa iyo, Idol Daddy D, ang masabi ko kay PBB, mag-ingat siya sa lahat ng kanyang mga nasa paligid. Dahil ang sumisira sa kanya, yung anay, na siyang nakatira sa kanyang bahay. Yun yung tawag dyan, testing water. Testing water. May titinda ng tubig sa inyo, dalawa, mineral water. So yung isa, sasabihin nyo, bumili dun, mabaho yung tubig dun. Oh, parang ganun. Diba? Parang katulad yan, Huwag Idol. kang bumili dun, madumi yung tubig. Yung tanungin mo, nakainom ka na ba dun? Hindi pa, sabi nung kapitbahay ko. Parang yung mga vloggers na yan. Ayun. Kaya pre, ilan years na ako dito sa Manila. Napagganito ba yung Manila Bay? Oo. Ito kasi sabi ko kabayan. Ano? Oo. Itong lugar na to, na dinarayo ngayon ng mga kababayan natin, ilan yung mga tao dito na nasusuporta at nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos ipapakalat mo na kailangan pabalikin ng ICC rito para mapanagot at mapakulong si Pangulong Roa Duterte. Posible na ito lahat mabubola mo. May mabubola ka dito, ilan, pero hindi ang kalahatan. Diba? Kaya yung mga vloggers na yan, sinasabi ko lang, darating ang panahon na sasabihin ng mga kababayan natin na tama yung sinasabi ni vlogger ng bayan. Etong mga to ay dinadala tayo sa kalinlangan, Parang nililito lang tayo. nililito yung mga kababayan Yung mga tao. natin. Saan ka nakakita, di ba? Pakasimple lang no, kahit ilabas nila yung mga picture nila nung kampanyahan. Sumisigaw sila ng Marcos Duterte. Parang ganun na. Marcos Duterte. Marcos Duterte. Marcos Dilaw. Sumisigaw na Marcos Dilawan. Oh, di ba? Di ba? So, katulad ni Kuya, sinusuportahan niya Marcos Duterte. Oo. Tapos ngayon, yung isang vlogger sasabihin, Kuya, yung mga Duterte, pakulong na natin yan. Mas gugustuhin ko yung mga Dilawan maging kaalyado ni Pangulong BBM. Papayag ka ba? Oh. Ayan, no si ma'am, no si ma'am. Oh. Pero yung iba, yung din. di ba? Oh, yan. Ito po kasi yung kami po kasi nag-vlog kami nung kampanyahan ng 2021 nung nagdeklara si Pangulong Bongbong Marcos noong October dito sa CCP. Nasuportahan namin si Pangulong Bongbong Marcos. Pero may mga supporters kami ng mga Duterte, which is alam naman natin na maganda yung nagawa sa Pilipinas. So nagkaroon ng combination at natawag na unity. Marcos Duterte. Ano nito? Yes. Una muna, then the second is... Tanungin natin si Mami. Ayan, no, si Mami, ma'am. papayag ka ba? Oh, ayan. Hindi. Oh. Na yung mga sumisigaw dati ng mga vloggers ng Marcos Duterte, ang ikinakampanya na nila ngayon, ipakulong si Pangulong Duterte at ang kaalyado na daw ni Pangulong Bongbong Marcos mas maganda daw is yung mga Dilawan. No. Oh, no. Kita nyo kayo yan ha. Si Mohamed sabi niya. Oh. Uweba na nagawa ng mga dilawan para sila ang iboto. Wala. Sila Duterte may mga ano na, ito na. Iba na. May mga naipakita, may Tsaka mga marami. pruweba. Ilan na yung nagbago dito sa Pilipinas sa ano ni Duterte. Na walang krimen nun, di ba? Aminin natin hindi, huwag tayong mga ipokrito. Sa amin sa Tuwang-tuwa kayo Pangasinan, nun. kumakain pa lang yung mga drug addict. Naging malaya tayo na mag-tick-tick sa daan. Imagine nyo yun ha. Kagawad ako noon, noong 2016. Ang hawak ko, Peace and Order Committee. Batuta lang yung hawak ko, samantala yung mga kriminal. Sa vlog nyo. Opo, mamaya, kunin yung channel, kuhain yung channel para ma-promote ko. Anong channel? Daddy D po, Daddy D. Si Ako ano Daddy pa lang ako, sa reels pa lang kami, mga small pa lang kami. Ayun. Daddy D, Nice to meet you, ma'am. Nice to meet you. nice to meet you. Ayan. So ma'am, anong observation mo ngayon, ma'am? Dahil nandito ko ngayon sa Dolomite Beach sa Manila Bay na talagang... Ito po yung sa akin. Napakaganda. Meron ka. Ayan. Oh. Ganda na ang nangyari. Kaso nga itong dagat naman, mayroon pa rin mga matitigas sa ulo. Yun. Na nagtatapon pa rin sila ng mga hindi dapat makita dyan, yung mga bata. Alam mo, sabi ng bata, maganda nga ang mga ano dito, itong pibos. Pero pagdating naman sa dagat, ba't ganun madumi pa rin? Ayun. May konti lang. May konti, ma'am. Oo. Kasi ma'am, meron pa rin inaanod eh, no?
may naanod pa rin. At meron pa rin iba talaga ng ating kababayan na Binigay na nga ni Pangulong Duterte yan. Ang kailangan na lang natin dito is disiplina. disiplina. Kasi yung mga basura na yan, hindi naman galing yan dito. Galing saan yan? Sa mga bahay-bahay. Hindi galing yan dito sa Dolomite, tinatangay na lang yan dito. Pero dapat sana, di ba, yung mga mahihirap, bigyan ng trabaho ni Bongbong para silang tagalinis dito. Ayun. Ito, idol, sabi ko sa'yo. Diba? So yan po mga kababayan, no, yung ating pinaka ano dito, no, na kita at syempre narinig ng mga opinion ng ating mga kababayan at ating mga kapwa-vloggers dito po sa ngayong araw sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Nakikita mo ba yun? Yung bundok na yun? Nakikita mo ba yung cross na yun? Anong bundok? Yan, Yung ito, cross. diretsuhin nyo Ay, po. oo. Nakikita nyo yung cross na yan. Mm. Yan ang tinatawag na Mount Samat. Part lang. Yung Mount Samat ay part ng Bataan, ang tinatawag na dambana ng Kagitingan. Ang nagpagawa niyan, si Ferdinand Edralin Marcos. Lola. Yung tatay ni Pangulong Bongbong yan. Yung cross na yan na nakikita ninyo. Yung cross. Kaya tinawag yan na dambana ng Kagitingan kasi dyan nilibing yung mga sundalong Pilipino at Amerikano noong panahon ng Hapon. Yung nuclear ano dyan, si Marcos. Sa kabila naman yun, sa Bataan, sa may... Sumisumbolo yan, no. Kaya dito tanaw-tanaw mo yung simbolo, no. Kitang-kita mo yung cross na yan dito. Yung symbol ng sa Dolomite ka. Oo. Pinagawa ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Doon na siya bakit sa kabila, pinagawa ni Pangulong. Yun ba yun, yung nakita na yun? Edralin Marcos. Yung maliit? Oh, ayun. Yung ano? Oh, yan po, no. Ang tawag dambana ng Kagitingan. Ayan pala, Ito oh. yung dalawang bundok na mataas. Yung pinakagitna, yung pinakagitna, yung kita mo. Yun yung Mount Samat na tinatawag. Yun. So, gusto mo ba makita yung video ng Mount Samat? Ito yung video ng Mount Samat. Pakita ko na, pre. Papakita mo na, pre. Yan yung kan. Kita mo na. Kita natin yung video ng Mount Samat para kompletong-kompleto. Ayan, oh. Hindi maano. Di makita. Ayan ang krus, oh. Kahit Yan. ang layo makita, oh. Ito yung Mount Samat. Oh, ayan, oh, yung Mount Samat, mga kabay, tinan nyo. Yan, ayan. Yan, Mount Samat, oh. Tanaw na tanaw mo itong cross na to. Ayan, tinan nyo, mga kababayan. At nasa Kahit dito makita, oh. Ayun po ang Manila po. Ganda. Kahit dito makita. Ganda. Yan, oh. Makita yung, ano, doon pala sa may maliit na bundok na yun, oh. So yan po yung ano, yung kaganapan dito mga kabayan ngayong araw na ito, no. Grabe, talagang dinagsa ng maraming tao ang ating Manila Baywalk Dolomite Beach. At syempre, marami tayo ditong narinig ng mga opinion na nagmula sa ating mga kapwa-vloggers at sa ating mga kababayan sa kanilang pagpasyal ngayong araw dito po sa may Manila Baywalk Dolomite Beach.